Ito, yung... 5 tanong ang ibibigay mo. Kung cross-examine mo siya sa kanyang mga tinuran. Sige. niya. Unang tanong, nakikinig ka ba sa sinasabi nila siya? Oo, nakikinig naman. Edi patunayan mo, magtanong ka na. Tanong mo na. Doon ko muna tanong ngayon sa binasa niyang chapter 7. Yung sa Revelation. Tatanungin kita doon. Dahil nagkamali ka ng pag-unawa doon. Magtanong mo kayo, huwag kayong mamusga. Magtanong ka na. mo rin ako eh. Kanina pa nga, hindi na ako pumapansin eh. Ang usapan, tanungan, hindi husgahan. Dito sa Revelation, ang sabi mo, nagkamali, hindi ko binasa, nakukuryente ako. Diba? Ngayon, ito naman sabihin ko sa iyo, ang binasa mo, totoong nakasulat yon. Totoong nakasulat yon. Ngayon, may binasa ako sa iyong mga huling talata pa dito na hindi mo naman pinakinggan. Ibig sabihin, nagsasalita ako na hindi ka nakikinig. Kinagagalitan mo ba siya o nagtatanong? Hindi, pinapalik ko lang sa kanya kasi sabi na, kuryente daw ako. Ginagalang ko po kayo, matanda Kasi, ko mo sige. Kasi nakalagay dito. Tanong yan. Sige, hayaan na muna Paliwanag natin. muna, bago tanong. Bakit sinabi mo, Premisa. 144,000 lang ang tinatakan noong panahon nyo doon sa Israel na yon. Ngayon, ang sinasabi ko, si Kapitid na Felix Manalo sa huling sugo, natupad dito sa malayong silangan, tinatakan niya ang mga Pilipino. Ano tanong? Ang tanong, bakit sinabi mo si Kapatid na Felix Manalo, siyang tumatak sa 144,000 na hindi ko naman sinabi? Ganun ba? Eh bakit nyo ginamit yung 1-3, hindi para si Felix Manalo? Kasi, may ebidensya ako. Ulitin mo tanong. Ang tagal. kasi, hindi pa ako tapos eh. Sumagot na agad siya. Ang una niyang tanong, bakit mo raw kinalabas na ang nagtatak dun sa 144,000 Si Kapatid Felix Manalo. Alam mo naman sa iyo, wala naman daw sa sinasabi mo. Di pa muna. Ngayon, ang sabi ko, Sandali. Bakit ka nga naman daw bumanggit ng Manalo? Wala naman daw siyang binanggit. Ilang tanong mo po? Una pala. Sagutin ko po yan. teka mamaya na. Hindi, nililinaw yung tanong mo. Bakit nga ba siningit mo raw si Manalo ron? Hindi naman daw niya sinasabi pa. Ito ha, sagot po ako. Present lang ako. Unang-una, no? Wala ho yata kayong alam sa sarili niyong doktrina. Matagal nang pinagbabasa ni Kabularan yan, ni Kadyong Bintelasyon niya. Pasalamat nga ho kayo, pinatulang ko kayo eh. Matagal nang pinagbabasa yan eh. At matagal na yan sa doktrina. May dating Iglesia ni Cristo rito. Doktrina yan. Ngayon, bakit ko sinabi si Felix Manalo? Kasi pinasa mo eh. Hindi pala si Felix Manalo. Ngayon. Bakit ko pinasa? Ang sabi mo, Ngayon, sa doktrina po ng Iglesia ni Cristo, official yan. Yung pong, hindi yata niya alam eh. Yung pong anghel dito na binabanggit. Okay na. Si Felix Manalo po. Hindi yata niya alam. Okay na. Ano pa tanong? Tanong pa. Huwag masyadong lalawakan. Nakapokus lang doon sa tanong. Kasi kung nagpapasalamat ka at tinuturuan, pasalamat siya dahil tinatulan mo siya. Alam mo ba ako nagsisisi, ba't ako naging moderator? Dapat ko kaharap. Teka mo na moderator, hindi po ko pa po pinatatapos eh. Tanong mo. Hindi ko pa pinatatapos eh. Pangalawang tanong. Nakalagay dito. Ano ba yung pangalawang Nakalagay dito eh. Nakalagay dito. Sabi niya, dito sa, tiyatakan na di Kapatid na Felix Manalo. Then I saw another angel come from the east, holding the seal of the living God. He cried out in a loud voice to the 4 angels who were given power to damage the land and the sea. Do not damage the land or the sea or trees until we put the seal on the foreheads of the servants of God. Tuldok. Ano tanong? Anong tanong doon? Itong tanong, bakit itong 4 na tinuldukan ko nga na rito eh, servants of God, tinuldukan ko na, bakit tinultong niyang 4? Ito ang dinugtong ko eh.
After this, I had vision of great fortune, which no one could from. Bakit daw hindi naman daw niya binasa yung 4? Kasi tuldok na eh. Ibig sabihin, ibang pangyayari na naman yun. Nagkamali ka ng pangunawa, kaibigan. Bali lumalabas ganito eh, kung lilinawin yung kanyang tanong eh. Bakit mo ako kino-cross-examine sa 4? Hindi ko naman binasa yun. Oo. Yun. Kasi tuldok na eh. Tumahimik ka na. Pag nagsasalita mo, Hindi. Moderator, pwede ba ako magdugtong pala ko? Kasi hindi pa ako tapos eh. Isa lang. Aking oras to eh, di ba? 15 minutes. Wala pang 5 minutes. Cross-examine ka. Isa sa mga reglamento rito. Tanong pa lang. Pag namamagitan, ang tagapamagitan, Okay. itiko mo ang bibig mo. Sige. Hindi ka ba nahihiya kay Rashid? Sige. Ngayon ito na. Bakit? Anong ito na? Ulitin ko lang. Yung pangalawang tanong mo, bakit kanya kino-cross-examine sa 4? Hindi mo naman binasa yun. Pakisagot. Sagot. Sagutin ko po. Makinig ka. Bakit mo binasa yung 4? Kasi walang sagot sa 3. Kung 3 lang, walang Yun. sagot. Yan ang sagot niya ngayon. Basa Paano po mo? ka, moderator, pwede mo? Okay. Na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sandali. Salita. Ako ang magsasabi ng stop. Tumigil ka. Palala ko lang. Ngayon, tanong, sino yung mga alipin ng Diyos na tinatakan sa noo? Sino? Yun ang di niya na. Nasa 4. Eto ngayon. Ang bira naman no. At narinig ko ang ibilang ng mga tinatakan. Sino? Sino na? 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Yan ang babasagin mo kaya? Tanong. Yan ang babasagin mo. Pangatong tanong. Tutol ka doon sa sinabi niya. Ngayon, Ano naman? dahil doon sa servants of God, tuldok, ibig sabihin noon, dito ang dinugtong ko. Ito ang dinugtong ko eh. Yung dinugtong mo yun eh. Tuldok na ron eh. Ibig sabihin, nangyari na yun. Dapat. Ngayon yung ito, nangyari naman doon sa Israel. Ganito, dapat Ikaw muna, kaibigan. Ano ba tumuto nito? Magtanong ka, anong reklamo mo? Sabihin anong mo. reklamo mo? Ang tanong ko sa iyo, bakit mo dinugtong ang 144,000? Ito yung natupad kay Felix Manalo eh. These are the ones who survived the time of great distress. They have washed the robes and made them white in blood of the Lamb. Okay, sagutin mo, Stan. Yung tinuro ni kapatid na kay Manalo eh. Hindi yung 144,000. Wala naman siyang tanong eh. Paano sasagutin? Wala ka pa ng tanong eh. Moderator, Wala kang ang tanong ko, bakit dinugtong niya ang 144,000 na nangyari yun sa Israel? Ang dinugtong ko, yung nangyari ngayon na nabugasan sa dugo, natupad ngayon. Ako tinatanong mo bilang moderator. Sinasabi ko. Kaya niya binasa raw yung 4 dahil ang kasunod ng 3 ay 4, di ba? Masagot ako. Dapat, kumuha ka ng liquid paper, binuraming 4. Yan ang sagot niya. Kasi, Susunod ng tanong. Ayaw mo Susunod kay ng gusto tanong. yung sagot ko, tanong ka ulit, tapos na humagot na ako eh. ayun nga, sinabi ko. Mamaya mo, tutulan nyo sa rebuttal niyo. Susunod na tanong. Tanong, Last na tanong. bakit mo binasa yung ang binasa ko sa iyo, ang pinapatunayan ko, si kapatid na Felix Manalo natupad dito sa Malayong Silangan. Ngayon, ito ang natupad sa kanya, binasa ko sa iyo, nasabi dito nakalagay, lahat na, these are the ones who have survived the time of great distress. They have washed the robes and made the lamb white in the lamb of the lamb. Yun ang binasa ko sa iyo sa huli. Ano tanong? Kaya binasa ko to sa huli kasi ibig ko... Ano nga tanong? Anong tanong doon? Ang tanong doon, natupad ba kay Felix Manalo itong binasa ko dito sa Malayong Silangan o hindi? Siyempre ang sagot niyan, hindi. Ano ka basa? Gusto yung basahin ko pa ang moderator. Tama na, no? Kasi nagtatanong lang naman siya. Hindi ka naman niya pinababasa eh. Hindi tulad nung ginawa mo, pinabasa mo siya. Para maging fair. Okay. Kasi ang nagko-cross-examine, dapat ginagalang ng sa cross-examine. Pagka pinabasa ka na, wala naman sa pinababasa. Wala siya maipiga doon sa sinabi niya. So, tapos na ang Paliwanag cross-examine ko mo. ngayon. Ngayon ka bumawi sa ikalawang mong tindig. 10 minuto na lang yan.
kung hindi ka nakabawi sa 15, baka sa 10 Yun, minutos. okay. Makikinig kami, ha? Recover ka. O, tatayimik kami, ha? O, papaliwanag mo ngayon na si Felix. Isugihin mo na, wala maingay. Okay. Silent. Ang nakasulat dito, wala na mga talata, yung binasa mo sa 43, Isaiah 43. Sandali, bago ka magpatuloy, natatandaan mo pa ba kung anong paksa? Oo naman. Ano Si kapatid paksa? ng Felix Manalo, ang huling sugo. Okay, sige, tuloy. Oh. Yun ang patutunayan mo. Si kapatid Felix Manalo, ang huling sugo. Ngayon, si kaibigan na kaibigan, Bashir. Ako, hindi ako ang akin lalaman, pinaano ko na natupad kay Felix Manalo. Ngayon, ang binasa niya kasi, nagbasa na isa ng ibang talata. Ito nga kay Jacob. Kasi itong talatang ito, ang mga talata na yan, may kanya-kanya yung may kanya-kanyang yan, hindi ko pwedeng pag-isahin yan. Alam ba, nakakunta dito. Fear not, yung sinabi ko kanina, yung binasa mo dito, kay Jacob. But now says the Lord who created you, O Jacob, and formed you Israel. Totoo yun. Sinabi ng ama yun kay Israel, fear not, I have welcomed you, I have called you by name, you are mine. When you pass through the water, you are mine. Tuldok. Ibig sabihin nun, pag tinuldok ka na, tapos na yung talatang yun. Ngayon, kasi prophecy yan eh. Ang prophecy, nagsasabi ng mga talata sa mangyayari. Hindi yung sunod-sunod na para ka nagbabasa ng literature. Prophecy yan eh. Book of literature. Ang prophecy, pag nagbasa yan, hindi mo pwedeng sabihin na, ito, yun na yung para kay Pag nakita mo sa ibang talata, dito, nakasagay rito, kay kapatid Felix Manalo, pagdating mo dito sa talata number 10, iba na naman dyan. You are my witnesses, says the Lord, my servant, whom I have chosen, to know and believe me, and understand that it is I. Before me, no God was formed, and after me, there shall be none. It is I, the Lord, there is no Savior but me. It is I who foretold, I who saved. I will know not any strange God among you. You are my witnesses, says the Lord. I am God. Yes, from eternity, I am He. There is none who can deliver from my hand, who can countermand what I do. Oh, pag inano mo to, witnesses. Anong inano? Linawin yung inano. Pag binasa mo to, Iwasan yung salitang inano. pag sinabi nito, you are my witnesses. Tumutukoy na naman sa ibang prophecy kasi ito eh. Prophecy. Kapag binasa, pag sibang talata na naman, iba na naman yun. Ganyan ang prophecy. Kaibigan, kasi ang banal na aklat, para lang to sa mga nakakaunawa. Hindi yung para ka nagbabasa ng literature na libro na ito. Prophecy ito eh. Ngayon, propesya. Ibig sabihin, mangyayari. Ang ibig mo bang sabihin, wag yan basahin ng parang nagbabasa ng nobela? Ganun bang... Oo! O sige, tuloy mo. Ikaw, may Spirit of God ka. Ang mga nakasulat dito, ang ibang propesya, tumutukoy sa ibang lugar. Katulad nito, Babylonia, come down, sit in the dust of virgin daughter Babylon. Iba pag ginano mo parang literature, virgin daughter Anong Babylon. inano na naman yun? Hindi, nagpasa rin sa ibang talata Paalala, iwasan yung paggamit ng inano. Pag inano mo, ano yan? Ibig sabihin, ikaw ay nasa debate. ibig sabihin, kailangan detalyado. Ibig sabihin, mga sinasabi gumagawa mo. siya ng Gitar yan eh. Magbasa ako ng sa patunayan ko sa iyo na ang propesya. Magbabasa ako ng Ang propesya hindi katulad ng literature book. Ito inaanuhan ka ng Espiritu Santo upang maunawaan mo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Katulad nito. Ito babasa ko Wala namang But a shoot, But a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his root above shall blossom. The spirit of the Lord shall raise upon him, a spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and strength, a spirit of knowledge and fear of the Lord. And his delight shall be the fear of the Lord. Not by appearance shall be judged, not by hearsay shall be decided, but he shall judge the poor with justice, and decide aright from the land afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lip he shall stay
slay in the wicked. O, tingnan mo. Na iba na naman siya, na ibang talata, pero tumutukoy naman kay Panginoong Hesus Kristo. Ngayon,